Kailan pa naging kaaway ng mga pulis at mga sibilyan? Kailan pa naging bulag yung mga men in uniform? At kailan pa nagbago yung loyalty nila? Alam niyo sa Cebu, meron kaming joke doon. Ang lagi naming sinasabi, yung mga pulis ay bantay sa kalinaw. Kalinaw, in Tagalog, ay kapayapaan. Ibig sabihin, dumarating lang yung mga pulis doon sa lugar namin kung payapa na. Tapos na ang krimen at magpipicture na lang sila. Mula nang naging presidente si Bongbong Marcos, aba, nagbago ang description ng mga pulis. Sila na yung tagalusob, sila na yung kinakatakutan ng mga tao, at sila pa yung nag-kidnap kay Tatay Digong. Sa nangyari sa Senado, sino ba ang nandun? Yung mga taong inaakala ng mga Pilipino na magtatanggol sa kanila. Kung senador nga hindi sinasanto, kayo pa kaya mga karaniwang Pilipino? Fast forward natin sa rally. Noon, may pulis para makatulong sa daloy ng trapiko at sa mga Pilipino. Pero, yung nakikita ko ngayon iba. Walang ibang ginagawa ang mga pulis kundi harangan ang mga rallyista at protektahan yung boss nila. Habang nauulanan at naaarawan sila, yung boss nila nasaan? Palustay-lustay lang ng pera. Nasa Canada, nag-Jollibee pa. Kung hindi pa kayo nahihiya sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin bilang men in uniform, edi sana naging private bodyguard na lang kayo. Kasi sa tingin ko, hindi nyo naman pinoprotektahan ang mga Pilipino. Isang tao lang ang binibigyan nyo ng maayos na serbisyo. Walang iba kung hindi yung taong involved sa maleta. Nakakatuwa, no? Parang wala silang pakialam sa maleta. Parang yung ibang politiko at ibang mga trolls, hindi sila apektado sa issue ng flood control. Kahit pa naambunan kayo ng maleta, o nabigyan kayo ng komisyon, o nakikinabang kayo kasi sumasahod kayo. Isipin nyo lang, nag-grocery din kayo, namimili kayo, nagbabayad kayo ng buwis, tapos yung buwis na yan, iniikot-ikot lang ng iilang mga tao sa loob ng isang maleta. Alam nyo kung ano yung nakakapagtataka? Parami ng parami yung mga Pilipino na nagagalit sa gobyerno. Pero parami naman ng parami yung mga politiko na sumasama kay Bongbong Marcos. Ano kaya ang ibig sabihin nito? 'Di ba? Birds of a feather flock together. Mga halimbawa lang. Joel Villanueva, Cheese Escudero, Ping Lacson, Tito Soto, at marami pang iba. Akala mo kung sinong mababait at matatalino. Pero ngayon, anong nangyari? Parang hindi na kayo pro-Filipino, pro-Bongbong Marcos na kayo.